Sa hapong ito ay tungkol po sa liver. Sa Tagalog po, atay. Alam niyo ho ba kung gaano kaimportante ang ating liver? Ang liver ho ay isang vital organ na located ho yan sa right upper quadrant ng abdomen, beneath the diaphragm and above the stomach. So, dito ho sa ating kanang bahagi, immediately after the ribs, yung ating hong buto. Yan ho ang hangganan ng ating diaphragm. So, immediately after that, nandyan ho ang liver, pati na ho ang gallbladder, which is abdo. Pagka ho kayo, medyo may masakit dyan, syempre ho, ang una yung suspicion is liver and gallbladder. But ang liver ho, normally, hindi naman ho yan sumasakit. Kaya yung concept nyo ho na sumasakit ang liver, hindi ho, kahit fatty liver kayo, hindi ho sumasakit yan. Usually, pag fatty liver kayo, wala nga hong simptomas yan eh, no? Kadalasan lang ho, dyan na ho magsisimula kayong mag-high blood, mag-diabetes, tumataas na ho ang cholesterol ninyo, pati ho triglyceride, and also uric acid. So lahat po yan, ang root cause atay, no? Ang kadalasan hong sumasakit dyan sa right upper quadrant is the gallbladder, kapag ka ho may gallstone. May gallstone ho, lalo na kung bumara yung bato sa mga duct, either bile duct, common bile duct, hepatic duct. So marami ho tayong duct dyan, pancreatic duct, kasi sanga-sanga ho yan, galing sa liver, galing sa abdo, dumugtong ho yan sa pancreas, dumugtong din ho yan sa small intestine. Marami ho na pwedeng pagbarahan ang ating gallstone sa iba-iba hong hepatic duct. Napakasakit ho niyan pag nalaglag at bumara. Para ho may nakatusok sa inyo dyan sa right upper quadrant. May tinatawag ho tayong Murphy's sign. Murphy. Para yung lugar na Murphy, M-U-R-P-H-Y. Murphy's sign. Yun ho yung kapag nag-inhale ka, tapos pipindutin ho ng kamay, bago ka mag-exhale, napapaiktad ho ang pasyente sa sakit. Pag positive ho, sa Murphy's sign ang pasyente, ibig sabihin ho, cholecystitis. Ibig sabihin ng cholecystitis, may inflammation at may maga at may bumara ho sa ating duct. No? So, normally ho kasi kahit may gallstone, kadalasan hindi naman ho sumasakit. Pagka ho nalaglag at bumara sa duct, cholecystitis, yan po ang masakit. Marami hong function ang ating liver. 500 different kind of function ang atay. Kaya ganun ho yan kaimportante. So, ang atay ho, divided ho yan into two main lobes. Yung larger right lobe and yung smaller left lobe. So, kanan at kaliwa, malaki at maliit. Yung right lobe ho, yung kanan, yun ho ang mas malaki. Yung left lobe ho ng liver, yun ho ang mas maliit. And additionally, yung right lobe, subdivided pa ho to into caudate and quadrate lobes. So yung right lobe ho ang maraming division, caudate and quadrate lobes. Sa blood supply naman ho, mga ugat, nakaka-receive ho ito ng blood galing ho sa dalawang main source. Yung hepatic artery, which is siya ho nagsusupply ng oxygenated blood from the heart. No? Tandaan nyo, ang artery away from the heart. Tandaan nyo, A din ho. So pag away from the heart, yung artery ho, oxygenated blood na ho yan kasi galing na sa puso. Na-oxygenate na ho siya. Pagka vein ho, unoxygenated blood. Ha? So pag nag-aaral ho ng medicine, ganun, meron kayong code para kahit ho ilang taon na yan na kayo graduate, maaalala nyo. Hindi kayo malilito ano ang oxygenated at non-oxygenated blood, artery o vein. Basta ho artery, A din, away from the heart. So syempre ho, tatandaan nyo, pag galing na sa puso, oxygenated na po yan. Naintindihan nyo? And portal vein, ang nagdadala naman ho ng nutrient-rich blood from the digestive organ. Okay? Di ho ba ang ating blood, dalawang bagay ho ang bit-bit niyan. Oxygen and nutrition. So yung oxygen ho, bit-bit ng ating hepatic artery. So yung nutrition naman ho, bit-bit ng ating portal vein. So yung portal vein ho kasi, nutrition ng bit-bit niyan kasi hindi pa ho yan oxygenated. So, ang bit-bit ho niyan, nutrition galing ho sa digestive system. Now, yung hepatic vein ho, yung blood naman ho is drained from the liver through the hepatic veins into the inferior vena cava.
Yung hepatic vein ho, yung blood is drained from the liver through the hepatic veins. Liver ho muna, bago hepatic vein. Ganito ho, portal vein, liver, then hepatic veins into the inferior vena cava. Now, ang biliary system ho natin, pag sinabi yung biliary system, gallbladder and liver, includes bile duct, nagtatransform ho ng bile from hepatocytes, meaning liver cell, to the gallbladder and intestine. Tatandaan niyo ho, ang bile, panunaw natin ng mga fatty foods. So, ang bile ho, sino ho ang nagpo-produce? Liver. Pero saan ho yan itinatago or saan ang storage niyan? Sa gallbladder and intestine. Kaya ho, pag may gallstone, ang dapat nung tinatanggal, yung gallstone lamang. Huwag nyo hong ipatatanggal ang inyong gallbladder. Kasi ho, wala na kayong storage ng bile o wala na ho kayong kwarto na paglalagakan ng inyong bile. Kasi ho, si liver ang nagproproduce ng bile, pero iiimbak niya ho ito sa gallbladder. So, pag pinatanggal niyo ho sa operasyon ng inyong apdo, yung mga ginawa ho ng liver na bile, saan ho ilalagay? E di wala na hong lagayan. So, yung bile niyo ho, kakalat lang ho yan sa liver, and sisirain niya ho yung ating liver cells or hepatocytes. Kasi ho, ang bile matapang hong substance yan. Kaya nga ho, kaya niyang tumunaw ng fats. Kaya nga ho, ginawa ng Diyos na may lagayan para hindi niya ho ma-damage yung sarili niyang liver cells or hepatocytes. Kaso ho, tayo namang mga tao, opera ng opera, pati ho yung ginawa ng Diyos na may lalagyan dapat, tinanggal natin yung lalagyan. Kaya ho, ang tinanggalan ho ng apdo ay wala hong pinag-iba sa may gallstone, no? Hindi na rin ho kayang magtunaw ng fatty foods. Di ho ba ang may bato sa apdo, hirap hong magtunaw pag nakakain ng oily, no? Ganon din ho. Pagka wala na kayong apdo, inoperahan na ho kayo, ganun din ho, hirap na rin ho kayong magtunaw ng fatty foods. Why? Kasi ho, wala nang immediate release, wala na hong storage, wala hong nakareserba. Kaya ho, kaunti rin lang ho ang marirelease niyang bile, galing lang ho sa actual na production ng liver. Hindi ho katulad pag may apdo pa kayo, nakaimbak ho doon may storage. So, pag kumain ho ng fatty foods, marami ho ang maire-release kasi marami hong reserbang bile. Okay, so naintindihan ninyo, no? Ang function ho ng liver is what? Nangunguna ho, carbohydrate metabolism, no? Pag kumain ho tayo ng carbohydrates, i-convert ho yung ating atay to glucose, asukal, to glycogen. So, nakaka-perform din ho yan na ibabalik niya sa glucose, yung ginawang glycogen, galing ho sa non-carbohydrate sources. Lipid metabolism, ito naman ho yung synthesis or production ng cholesterol and triglyceride. At nagpuproduce ho ng bile for fat digestion. Tandaan nyo ho, when it comes to cholesterol, 2/3 ng cholesterol ho, gawa ng liver. And 1/3 ho ng cholesterol galing ho sa pagkain. Kaya ho, may mga pasyente na kahit hindi na ho tumitikim ng even a single drop of fats or oil, hindi pa rin ho bumababa ang cholesterol. Why? Kasi ho, 1/3 lang ang galing sa pagkain. Yung 2/3 ho galing sa liver. So, kung pangit ho ang liver nyo, like may gallstone kayo and fatty liver kayo, tataas pa rin ho ang cholesterol ninyo. So, wag na hong magtaka, bakit hindi na ako kumakain ng may taba? Hindi bumababa ang cholesterol ko. Ibig sabihin ho, marumi yung atay ninyo. Fatty liver na kayo and baka may gallstone pa ho kayo. And let me remind you, ang fatty liver ho, ibig sabihin, hindi lang ho fats ang nag-accumulate sa liver ninyo. Ibig sabihin ho niyan, yung loob ng ating atay, puno na ho siya ng stones. So, ayan ho, kung napanood niyo yung ating short video sa Reels and TikTok, no, pinaliwanag ko ho yan doon, na hindi na ho kasi nape-penetrate ng ultrasound ang loob ng atay. Nakikita lang ho sa ultrasound, fatty, whitish thing. Pag nakita ho nila yung whitish thing na yan sa liver, ibig sabihin nababalutan na ho ng taba. Ibig sabihin fatty liver kayo. But what is inside that fatty liver? Puno ho yan ng stones. Dahil nasa loob pa ho ng liver ang stones, we call it intrahepatic stones. Hepa means liver. Pag punong-puno na ho yan, nalaglag ho yan, nag-overflow sa gallbladder, apdo,
magiging gallbladder stones or gallstone. But actually in reality, it is the same stone. It is the intrahepatic stones na lalaglag lang sa abdo, kaya tinawag na siyang gallstone. So kaya nga yung sinasabi natin na hindi bumababa ang kolesterol, kahit umiinom na ng statins, hindi na kumakain ng fatty foods, mataas pa rin ang kolesterol dahil 2/3 ng kolesterol gawa ng atay. Kaya ang fatty liver, hindi simpleng bibigyan mo lang ng supplementation or sustansya para sa atay. Marireverse mo na into a normal liver from fatty liver. Hindi effective yan. Kasi nga hindi alam na puno ng bato yung atay pag fatty liver ang kondisyon ng atay. So, kailangan yung mga batong yan sa loob ng atay tanggalin. Pati sa loob ng abdo. So therefore, pag nagbigay tayo ng nutrition and supplementation sa liver, meron na space to put on yung ating sustansya sa atay. Kasi nalaglag na yung mga bato or ibang bato. So, may space na para sa supplementation. Para yung liver cells mag-cell repair from fatty liver into a normal liver. Saan mangyayari yung pagtatanggal ng bato? Sa atin detoxification program. So, yan ang reason. Pag nag-detox program kayo, detox protocol, lalabos yan sa inyong bowel movement. Nakalutang yan sa bowel parang mga green peas. At magtataka kayo to prove na puno ng bato ang abdo pag fatty liver, kahit ang pasyenteng natanggalan na ng abdo, i-detox ninyo, marami pa rin lalabas na parang green peas sa bowel. So the point is, saan manggagaling yung mga parang green peas na yun na cholesterol stones? Wala na nga abdo ang pasyente. Meaning, at marami meaning galing yun sa loob ng atay. Hindi pwedeng galing sa abdo dahil wala na nga abdo yung pasyente, tinanggalan na. So that is a proof na ang tao fatty liver, puno ng intrahepatic stones ang loob ng atay. Which is yan hindi commonly alam. Kaya walang masyadong nare-reverse na fatty liver kasi bibigyan lang ng nutrition for the liver. So example is my patient. Isang taon na siyang umiinom ng sustansya sa atay. Sabi daw ng doktor niya, binigyan pa siya ng statins. I-reverse daw yung fatty liver into a normal liver. O more than 1 year na 1 year na and more, na-reverse ba? Hindi. Bakit? Hindi naman nag-detox Hindi naman tinanggal yung mga bato sa loob ng atay. Paano mo mare-reverse? Wala space to put on. So, pag wala kang space to put on, nandoon yung mga liver cell inside the liver, hepatocytes. So, paano yung magse-cell repair? Siksika na nga doon dahil punong-puno ng bato. So, I hope na intindihan niyo yung gusto kong sabihin. Abangan niyo yung ating mga reels at sa TikTok, mga short video, isa-isang topic lang maikli para natatandaan ninyo. Pagka mahaba na kasi sa ordinary layman, hindi natatandaan. Maiikling video lang ito, no? And also sa TikTok, abangan nyo rin, no? Para matandaan ninyo, no? And mga important topics, yun, yung mga hindi alam ng common layman, para kakaiba ang nalalaman ninyo, no? And also, protein metabolism, protein galing sa pagkain, ulam, karne, isda, gulay. Lahat yan, pag metabolize ng liver, ang production niyan is what? Amino acid. Bukod sa metabolism ng carbohydrate, fats, and protein, ang liver may detoxification process. So, naglilinis yan, nagko-convert yan ng ammonia. Byproduct ng protein metabolism, ginagawa niya urea for excretion by the kidney. Hindi kasi pwede na ammonia siya. Kailangan maging urea yung ammonia para mailabas sa kidney. Yan galing sa metabolism ng protein. At nag-neutralize din ito ng mga toxin natin at mga drugs na iniinom natin, making them easier for body to excrete. No? At saka yun nga, yung 11 to 1 gallbladder, 1 to 3 liver. Paghatulog tayo between sa oras na yan ng gabi at madaling araw, isa sa ginagawa ng liver is what? Detoxification. Kaya kailangan tayo tulog sa 4 na oras na yan. Kaya di naglinis ng gabi. Kinaumagahan naman di ba sabi ko sa inyo, uminom kayo ng 10 pirasong kalamansi, 10 pieces or more, walang asukal, walang tubig, inumin nyo yan.
Then, leave it for 30 minutes kasi ibubukan yan yung mga bile ducts, common bile ducts, hepatic duct, iba pa hong ducts natin. Lalabas ho yung mga toxin na nilinis ng ating atay during night time. Then, after ho nyan, after 30 minutes, uminom ho kayo ng 1 glass of lukewarm water para ho ma-wash out. So gabi, naglinis, uminom kayo ng kalamansi, naibuka yung mga ducts, tapos iinom kayo ng tubig na lukewarm. Mas maganda kung lagyan ninyo ng lemon, ayun ho, ang mangyayari dyan, mawawash out to, malilinis, mahuhugasan, no? Yung bile production and secretion naman ho ng atay, so ang bile nga ho gawa ng atay, para ho sa digestion and absorption ng ating fat sa small intestine, at ang bile ho nagkikerry din ng waste product out of the liver. No? Yung mga dumi ho, galing sa nilinis niya, byproduct ho ng red blood cell breakdown, no? Para ho mailabas sa liver. At production ho ng blood components, yung plasma ho, plasma protein, including albumin, at saka yung mga clotting factors natin. So, crucial ho yan for blood coagulation, no? At saka storage ho ng vitamins and minerals, yung mga fat-soluble vitamins, such as vitamin A, D, E, K, trabaho ho yan ng liver, at sa immune function ho natin. Meron ho tayong mga Kupffer cell dyan, specialized macrophages na katutulong ho sa ating immune response by phagocytizing bacteria, at saka yung mga worn out cells and debris from the blood. No? So yan ho ang mga basic na ginagawa ng atay. Kaya ho ganun ka-importante ang liver. Actually, marami pa ho siyang function. 500 different kind of functions nga ho. Kaya lang ho, kulang pa ho itong oras natin para i-discuss. But yung diniscuss ho natin is one of the most important thing. No? Kailangang ingatan natin ang liver, at yan ho ay mangyayari sa ating detoxification program and blood cleansing program. And yung atin hong soap, anti-aging and whitening soap, so 5+1 ho. 8964. Mag-inquire po ako sa free urine and blood sugar test plus prepaid test. Narinig ko po magkano diagnostic test, detox. Okay, so yung atin hong free urine and blood sugar testing, free ho yan kasama ang inyong free check-up. Then yung atin hong detox protocol, so bali ho, by 2+1. So paano ho ba yun? So parang bumili kayo sa halagang 2 ang presyo, pero ang makukuha nyo ho 3. Yung detox ho plus blood cleansing and vector scan, so 3 ho yan. Parang ang babayaran nyo ho 2 lang, libre na ho ang isa. So ganun po yun, no? Inquire nyo na lamang ho sa ating numero 0922-875-2899 para ho malaman ninyo ang presyo. Bawal ho tayo magsabi o mag-quote ng price dito, no? So, inquire nyo na ho habang pa ho tayo, may promo, no? Kasi ho anytime pwede ho itong mag-close. So, wala na ho, sayang naman po, no? So, still we are giving you the chance to avail of the promo. So, makiagaw na ho kayo kasi ito ho, ating detox protocol, ganun din po, until supply last. Pati ho yung ating sabon until supply last, and pati ho yung laser until supply last lamang po, no? So, daig ng maagap ang masipag. Wala na po tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho, magpalista ho kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention